During our 10 years, we received 10,000. 15 years, 5,000. 20 years, 5,000 ulit. Ngayon na 25 years in service na kami, overpayment na daw. Wala na kaming matatanggap. Asan kami pwede makahingi ng memo tungkol dito? Ito po ay related sa loyalty pay mga master. Ito pong amin pong convo ay related po doon sa loyalty pay. Kasi ngayon daw na mag 25 years na sila, ang info, ang sabi sa kanila ay pwedeng mag-overpayment na daw sila. So meron daw memo pero wala naman pong binigay, wala naman pong pinakita na memo sa kanila, no, sa mga teachers. So doon po sa guidelines na loyalty pay na allowed ng Civil Service Commission ay hindi naman po siya nagbibigay ng limit kung kailan or ilang beses ka lamang pwedeng makatanggap ng loyalty pay, no. Hindi naman po siya nagsasabi na kapag 25 years ka na ay hindi ka na pwedeng makatanggap ng loyalty pay, and if ever bigyan ka ay overpayment na ito, no. Kasi may mga nalalaman din po kasi ako na up to 35 years na sa serbisyo, tumatanggap pa naman ng loyalty pay, no. So kapag sinabihan kayo na may memo tungkol dyan ay hanapin ninyo, no. Ask your or those people, no, hingiin nyo sa kanila yung kopya ng memo na sinasabi nila, na basis nila kung bakit magiging overpayment na at bakit hindi ka bigyan ng ganoong benepisyo kasi overpayment na. So dapat meron sila maipakita sa inyo na memo o kahit yung number man lang para ma-search niyo sa sa online, no, para mababasa po ninyo yung nagiging basihan kung bakit hindi kayo bibigyan, no. Kapag wala naman pong sinabi na memo or order, wala may ipakita, edi hindi po legit yung kanila pong mga claims, no. So dapat ay bigyan pa rin po nila kayo kung wala silang maipakita na memorandum or order na nagsasabi na hindi na dapat, no. So yun po yung atin pong punto dito mga master. Kasi hindi naman nagbibigay doon ng limit, no, na dapat after 20 years hindi ka na makatanggap, no, provided na hindi ka talaga disqualified, no. Kasi meron naman pong guidelines doon, no, kapag after 10 years, no, on your 25th year, from 20th year up to 25th year, so dapat ay hindi lumagpas ng 25 days yung leave without pay ninyo during that period. Kasi kapag sumobra siya, ibig sabihin nun, hindi ka na naging loyal, no. So hindi ka eligible for the loyalty pay, pero pwede kang bigyan ng certificate na umabot ka talaga ng ganong taon sa inyo pong serbisyo. Pero as to those, yung pay talaga, ay pwedeng hindi ka eligible kapag sumobra nga doon sa limit yung absences na without pay. So ganun po yung punto natin dito pagdating po sa loyalty pay. Pwede nyo naman pong ma-search, no, yun pong order ng Civil Service Commission tungkol po dyan at maging DBM tungkol po sa loyalty pay para mabasa po ninyo yung sinasabi po doon, and you can confirm na hindi naman po talaga nagbibigay ng limit, no, ng ilang taon para o ilang beses ng pagtanggap ng loyalty pay, no. So yun po mga master, kung kayo po ay sasabihan na hindi kayo makakatanggap ngayon kasi may memo na nagsasabing hindi ka eligible kasi sumobra na, edi hanapin po ninyo yung memo. If meron at sinabi talaga doon, so wala tayong magagawa dyan, no, kasi sinusunod lang din po nila yung order para po dyan. Kasi kahit po hindi nila sundin yan, darating yung araw talagang ipapabalik sa inyo dahil hindi kayo eligible. Pero kung wala naman po maibigay na memo or order, walang basihan, yung sinasabi nila na hindi ka dapat bigyan, eh mali po yung ginagawa nila. So dapat na bigyan pa rin po nila kayo if wala po silang legal na basihan para doon sa mga claims na sinasabing sobra na yung nabigay ng gobyerno para sa inyo. Kasi hindi po talaga matutumbasan ng 1,000 pesos per year yung loyalty na binibigay natin para po sa ating panunungkulan sa gobyerno.